Guys, good morning. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa ating lahat. Naway sa araw na to ay pinagpala tayo at nasa mabuting kalagayan tayo mga katukad guys. Ayun, ang araw na to ay araw ng ating pagtatrabaho mga katukad ng tinatawag na pagpalit ng shock. At kung customer kasi natin mga katukad, yung kanyang sasakyan ay napag-alaman niya na may tagas na ito at kami nga yung napili niya na kami ang magtrabaho nito at magpalit. So ayan guys, ipakikita ko sa inyo mga katukad kung ano yung mga gagawin namin na mga proseso para palitan ng bago. Pwede naman sana mga katukad ng surplus pero mas mga the best mga katukad para maging sure kayo sa inyong sasakyan bago na ang ipalit ninyo. Kahit na yung kayaba na lang pwede yun. Kaya yung ipapalit namin mga katukad ngayon ay bagong kayaba. So yun, let's go guys. Panoorin nyo kung paano yung gagawin namin hanggang sa matapos. At ito na mga katukad, tinanggalan namin yung shock dito at meron kaming napansin mga katukad na may sira pala yung rack and pinion nito. Panoorin nyo mga katukad, ang lakas talaga ng alog, dapat pinapaayos talaga ito. Tingnan nyo. Ang ganitong problema mga katukad, pwede rin itong i-rebusing at pwede rin palitan mga katukad para safe yung gulong para hindi matanggal ho. At syempre mga katukad, ipakikita ko na rin sa inyo yung isang sample na kung paano ay nasa ayos. Katulad nito. Matigas siya guys. Ayan. Okay na. Okay na. At ito mga katukad yung tinanggal namin na shock na tagas. So ayan, kitang-kita rin yung mga katukad. At mga ilang minuto mga katukad na ikabit na namin yung bago na kayaba. Panoorin nyo guys. Ayan, kinakabit na namin dito sa puntong to. Sa ganito kasi guys, hindi naman kasi madali magkabit nito eh. Magkabit basta Innova, napakahirap lalo na pag nasa harapan. At bukod sa kainyong kaalaman mga katukad, ang labor nga pala nito, bawat isang shock ay 500. Ito na yung pinakamababa dahil ang pinaka talagang presyuhan ng paglabor nito ay nasa 800. At dahil nga sa kakilala ko lang mga katukad, kaya prenisyon namin ang ganun lang kababa. So okay na yun para sa amin. At pagkatapos na magagawa yung nasa bandang kanan, lumipat ako mga katukad sa may bandang kaliwa para ipakita na rin mga katukad yung pag-alis ng shock na to mga katukad. Ganon din ito mga katukad, tagas na rin to. Ayan, panoorin nyo mga katukad. Oh. Ayan. Ayan yung tatanggalin namin guys. At pakikita ko na rin sa inyo mga katukad yung aming ikakabit na kayaba. Ano ba nga ba yung kayaba? Ang kayaba mga katukad ay Taiwan lang siya. Ayan o, local lang siya. Pero gagamit din ng taon mga katukad kapag hindi gaanong ginagamit ng pang araw-araw, pang malayuan. Ayan guys o. Ayan yung aming ikakabit mga katukad para maging sure sa pagtakbo ng malayuan. At ito na nga mga katukad, kinakabit na namin dito. Ganito mga katukad yung pagkabit. Mano-mano lang kami mga katukad sa aming pagtatrabaho. Siyempre mga katukad, iwas kami sa pagtatrabaho namin na ganito kasi nga ang spring kasi nito kapag pumitik, may posibilidad na tumama sa kamay namin, sa paa o kaya sa mukha namin. Kaya dahan-dahan na kami magtrabaho. Ayan. Dahan-dahan lang ang pagtanggal namin ng tornilyo para hindi kami mapitikan. At habang kinakabit namin mga katukad yung nasa bandang kaliwa, hindi na iwasan na mag-request yung isang subscriber natin na mag-shoutout sa kanyang kapatid. Sige. Shoutout nga pala sa kapatid ko, Rachel Maybe Katibo. Jak, okay. Dadakan ko lang rin. Bubuhay ko lang para sa uti.
bukod mga katukad sa may sira na yung tie rod, pati yung kanyang suspension ay may sira na rin mga katukad. Masyado na rin maluwag, kailangan na rin i-rebusin katulad nito guys. So, ayan. Mga katukad, ganito ang problema kapag nagpapagawa ng pang-ilalim. Nakikita mismo ang mga problema kapag mayroon ng pinapagawa. Pero hanggat hindi kayo nagpapagawa mga katukad, hindi nyo malalaman na mayroong sira yung pang-ilalim. At makikita na lang niya mga katukad kapag nagpagawa na kayo. Pero hindi yon magiging problema mga katukad. Mas mainam pa nga at nakikita na yung mga problema. At sakali man mga katukad na kayo ay mag-travel ng malayuan, nakakasiguro kayo na maayos ang inyong pagbabiyahe kapag inyong ipinagawa, lalo na yung mga pang-ilalim na yan. May gagawa yung kabila. So ayan guys, nakakabit na yung gulong kasi nakabit na mga katukad yung yung pinaka-shock niya. So ang ikinabit niya mga katukad yung kayaba na bago na. So inopera namin dati ito guys ng ng surplus sa halagang 1.8 lang, pero yun sabi ng may-ari ay bago na lang daw, kaya kinabit dito guys bago na lang. So tapos na naikabit nila. Ang labor nga pala nito guys is 1,000 magkabila na. So 500 bawat isa. So ayun, tapos na guys. Mga ilang minuto lang ikinabit mga katukad. Tapos na ikinabit na. Maraming mga problema dito guys na nakikita dito, kaso nga lamang sabi nung aking kakilala na yung may-ari mismo ang babalik dito at sila yung mag-uusap noon sa sa gagawa para makita niya na rin kung ano yung problema. Ayan. So ito mga katukad, yung kinabit na shock. Ayan, bago. Sa lahat nga pala na may mga problema sa shock, dito nga pala kayo pumunta sa may sa may Batulaw at pakikita ko sa inyo mamaya yung description ng lugar na to para mapuntahan ninyo, na kung gusto man ninyo mga katukad na pumunta dito sa magpagawa kayo ng sakyan dito lang sa mga kaibigan ko na to. So bukas na lang ha. Ikaw na lang balang kumausap. So ayan. Ikaw na lang mga katukad yung pagkabit ng ng gulong para makaalis na mamaya. Siya nga pala, shoutout nga pala sa lahat ng mga Banawi boys, sa lahat ng mga gumagawa ng mga shock, mga under chassis, at sa lahat naman nagtatrabaho, shoutout sa inyo. Pagbutihin natin kahit na medyo mahirap ang trabaho sa Banawi, at least lang tayo, kikita tayo at makakaraos tayo sa bawat araw para meron tayong may pakain sa ating pamilya. At yun nga mga katukad, kakabit na yung gulong. Ito na yung ating pinaka-conclusion mga katukad. Kung paano ang unang pagtanggalan, ay ang pinakahuli naman ganun din mga katukad. Hanggang dito na lang mga katukad ang video na to. At kung mayroon man kayong kailangan na malaman patungkol sa pagpapakabit ng mga shock, pwede pa kayo mag-comment dyan sa baba. At ako'y handang tumugon sa inyong mga katanungan. At ibibigay ko sa inyo yung pinaka-the best way ng pagkakabit, kung paano magkabit ng shock. So yan guys, hanggang dito na lamang. God bless you all and God bless to the Philippines. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye and peace.